kami ng Mindanao. So para po maglabas ng ating saloobin, Mabuhay! agusan. Actually, kami po kasi ang kumakatawan din na pinakilala namin yung Solid Duterte Family Worldwide. So hindi lang po nationwide, marami pong mga sumusuportang mga OFW po sa Solid Duterte. Tinatanggol natin yung tamang paglilingkod ng Duterte. Yun po yung pinakauna na gusto kong bigyang diin. Nasa pamamahala po ng Duterte, una siya nakilala sa Davao, na kung saan ang Davao ay tinatawag na branded, no? Yung Davao na the most safest city ever to live throughout the Philippines. So dahil doon sa kanyang pamumuno, na kung saan nakikita natin na kanyang winawarningan yung mga kriminal na huwag gumawa ng anumang krimen dahil magagawa kayo ay may kalalagyan kayo. So ang punto, ang resulta sa pagkikita na strong will at talagang kung ano yung sinasabi ay kanya pong ginagawa. At mula sa Davao, dinala po niya ito sa buong Pilipinas na hindi po nakakalimutan ito ng taong bayan. Kaya ito po ang legacy ng Duterte na kung saan hindi ka agap-agap, andap-andap na paglabas mo baka maging biktima ka ng isang kriminalidad. Pero dahil nga po sa advokasya ng Duterte, nakikita po natin na ang resulta, ang may natatakot lang sa Duterte ay walang iba, kundi yun lang pong mga kriminal o gumagawa po ng hindi ayon sa batas. So ito po ang ng Duterte. Legasya po ng Duterte. Kabaliktaran po sa ngayon na kung saan sa kanyang panunungkulan ay walang puwang ang droga at sabi nga niya, magkakahit pulis o sundalo o mga kriminal na gumagawa una sa droga o kung anumang kriminalidad ay talagang may paglalagyan. Yun po ang unang nilalabanan. Kaya ulitin ko, ang resulta ay isang kapayapaan na nakikita natin yung peace and order na naranasan sa Davao at ng buong Pilipinas. At yun po ang gusto natin maipatuloy at manatili na yun ang ating mararanasan po. Yun po yung pinakauna natin na advokasya ng Duterte administration po. At ang pangalawa naman po, ang ating tinitignan sa ngayon, yun nga po yung budol-budol, yung Marcos na yan, na kung saan nabudol tayo. At ito nga po yung pang-aabuso din ng mga Marcos, na hindi ko na gaanong bibigyan ng diin. Ganito lang kasimple, kung sino yung ginawan na nagiging biktima at meron ngang ebidensya na nilaslas yung liig ng ating minamahal na 32 milyon na sumuporta sa ating mahal na Presidente, at siya pa ang inipit at binaligtas pa. Kung alin sino ang biktima ay siya yung kinasuhan at pinasabuina. Yung gumawa o yung biktima o yung kriminal ay hindi yun ang hinabol dahil ang biktima ay kalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, hindi po yun ang hinabol. Kundi bagtos, binaligtad, kaya nga napupulot talaga tayo sa kanyang mga pangako na hindi naman natutupad at ginagawa. Yung nga pang-aabuso. Yung nga po, ang pangatlo, hindi ko na rin po isa-isahin. Yun po sinasabi natin na bagong buhayang Maninila sa kaban ng bayan na kailangan lipulin. Kaya nga po, labas na po tayong lahat. Iparating natin ang ating mga hinahing sa ating mga nakikitang nagaganap na kung ginagawa ito maging sa ikalawang posisyon na ating presidente ay mag-uli kong sasabihin ang nangyari na naghalal kaya nasa posisyon siya ay ang taong bayan. Pero ito yung sinasabi ko din na ang mangyayari para siya ay bumaba at maalis at lumayas dyan sa Malacanang sa kanyang katungkulan bilang presidente ng Pilipinas ay walang iba kundi ang boses din ng taong bayan. Yun yung sinasabi natin na Vox Populi, na ang boses ng tao ay boses ng Diyos, or the voice of the people is the voice of God. Kaya pag tayo po nagkaisa, tayo po ay nagsama-sama, tayo po ay nagkakapit-bisig upang palayasin at sabihin at isigaw na tama na, sobra na, palayasin na natin ang Marcos regime. Yun ang ating
boses na pinagkakaisa na pinagbubukod-bukod po. At higit sa lahat, sa pamamagitan po ng blessing ng ating Panginoon upang mapangyari at maganap ng lahat na gusto nating mangyari na ikakabuti ng ating bansa para sa ating